Ay, so nagtakip akong ulo ngayon, sabi ng mami, and I'm not confident kasi hindi ako nag-toothbrush eh. So, ayun ang problema ko. Sabi ni Mastura, pahalik. Sabi ko, ayoko dahil hindi ako nag-toothbrush eh. So, ayoko yung nahalikan na hindi ako nag-toothbrush. So, ayun, nag-toothbrush ako nung hinalikan ako ni Dato Pogi talaga. So, itong mami. Ayan, naglalakad kami papunta ng Panaten sa bundok para kumuha ng isang sakong bigas. So, ito yung view dito. Mag-hi kayo sa camera. Pinalakad ko, wala kaming pamasahe. Alam mo, ang tagal niya sa Saudi. Hanggang ngayon, wala pa kaming bahay, wala pa kaming sakyan. Naglalakad pa rin kami for more than 20 years. Shout out to Jeddah, Saudi Arabia. Papasok pa ako sa eskwelahan, wala pa kaming bahay, wala pa kaming sakyan, wala pa kaming move on, wala pa kaming jowa, wala pa kaming asawa, single pa kami ngayon. Single din na mami, wala na ring asawa, wala na ring kamag-anak, wala nang kakilala. Ganong kalala. Ang laki ng strawberry. Okay. Moral lesson of the story ni Kabayan na naging OFW for 20 years sa Jeddah, Saudi Arabia is huwag niyo ipadala lahat ng sahod niyo sa pamilya niyo sa Pilipinas. Magtira kayo para sa sarili niyo. Mag-ipon kayo hanggat maaari para pagdating ng huli at wala na kayong trabaho or mag-for good na kayo, eh meron kayong madudukot kahit pa paano, di ba? By the way, sinasawsaw ko nga pala itong strawberry ko sa Nutella and cottage cheese. Sarap siya. Anyway, going back. No? O ayan, next week, bagong taon na. Kaya naman magbago na tayo at i-prioritize natin sa taong 2025 ang ating mga ipon more than sa mga bagay-bagay na hindi naman natin talaga kailangan. Paalalahanan din natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas na magtipid naman sila, no? Mag-budget at mamuhay within their means, within our means. Kasi hindi porket nasa abroad tayo, magpi-feeling mayaman na sila doon, no? Ang hirap pa yung kitain ng pera, no? Hindi tayo namumulot lang or namimitas kung saan. Pagod, puyat, at pawis yung puhunan natin para lang makapagpadala ng pera sa kanila. No? Madalas nga, di ba, isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa kanila. Malas mo pa kung nagkaroon ka ng mga anak na ungrateful or sugarol, babaero, at patay gutom na asawa. Kaya nga mga kasyopa, ipadala nyo lang yung basic needs nila. Kayo na mismo yung mag-compute, the rest, ipunin nyo na, no? We have to learn how to say no to them. Yeah, it's okay to treat them once in a while, especially kung may mga occasions. But not all the time, no? Kasi bukod sa masasanay ang mga yan na gumastos ng gumastos, mawawala yung pagiging grateful nila sa inyo, yung appreciation nila sa inyo. At habang patagal ng patagal at kinukonsinti nyo yung ganyang gawain nila, mas lalaki yung pera na hihingi nila sa inyo. O what if hindi mo na masustain? Ngayon pa nga lang, hindi ka na makabili ng bagong damit or gamit dyan sa abroad kasi nga lahat pinapadala mo sa pamilya mo. Kaya this coming New Year, i-mindset nating lahat yung importance ng savings. Yun lang mga kasyopaw! And Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye!